Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo babalik pala mga babayan at ito pag-usapan natin, no? AFP, nagalit na nga ba dito kay Chavit Singson? At sumagot na nga po ang AFP mga babayan dito po kay Chavit Singson. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so ito mga babayan, no, pag-usapan natin, grabe, no, ito pong ginawa ni Chavit Singson na sulat dito po sa AFP, mga babayan, kung atin pong uusisain maigi, yung nilalaman po, no, ng mga sinabi ni Chavit Singson sa kanyang press conference, mga babayan, no, tila ito po ay panawagan upang bumaliktad na ang AFP dito kay Pangulong Bongbong Marcos, mga babayan. No, kahit pa sabihin natin na pinaligoy-ligoy pa yung nilalaman ng sulat na yon, iisa lang naman talaga ang totoong pakay nila, no? Ang pabaliktarin, no, o kumbinsihin ang AFP na bumaliktad na dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil hindi po magtatagumpay ang kahit na anong plano nila, mga babayan, na pabagsakin ng ating Pangulo, no, kung hindi po nila makukuha ang suporta ng AFP. No, malinaw po yan. No, dahil kaya po nagtagumpay ang people power, mga babayan, ay dahil po sa pagbaliktad ng AFP. No, bumaliktad po ang suporta nila at tinalikuran po itong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Okay? So ito mga babayan, panoorin natin, no? Pero kayo muna tatanungin ko, no? Kayo po ba, no, ay sang-ayon dito sa kagustuhan ni Chavit Singson na tila pabaliktarin na ang AFP o bumaliktad na ang AFP, mga babayan, laban sa ating Pangulo? No, napakalinaw naman kasi ng mandato ng ating Pangulo na labanan ng korupsyon. Pero nagtataka ako dito kay Chavit, mga babayan, dahil kung yun ang nais ng ating Pangulo na pabagsakin, no, ang mga corrupt official o tanggalin, patalsikin o panagutin. Bakit po sila nanghihikayat na mag-rally para patalsikin ang ating Pangulo? Kung yun din naman ang nais nila, no, na labanan ng korupsyon. Bakit yung Pangulo natin ang tinatarget nila? Di ba mga babayan? Napakalinaw po nun. At ito nga po ang sagot sa kanya ng AFP at tila nagalit na sa kanya ang AFP, mga babayan. No, ito, pakinggan natin, pag-usapan natin itong nilalaman na to ng naging sagot ng AFP dito po kay Chavit Singson, mga babayan. Alright? Let's go. We have taken note of the public statements made by former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson yesterday, January 5. The Armed Forces of the Philippines maintains its unwavering adherence to the 1987 Constitution, specifically Article 2, Section 3, which explicitly declares civilian authority is at all times supreme over the military. Okay, so ito po, no? Pinanindigan nila yung kanilang katapatan sa konstitusyon, mga babayan, no? At pinaninindigan nila, no, na ang sambayanan o taong bayan, no, ay mas mataas po sa AFP. Okay, pero hindi po ibig sabihin nun, mga babayan, na kahit sino ay pwedeng diktahan o utusan ng AFP na basta na lang bumaliktad, no, sa ating Pangulo. Dahil syempre, meron pa rin chain of command dyan, eh. At saka may sariling pag-iisip yung mga opisyal ng AFP, mga babayan. Alam naman nila, no, kung sino, no, yung totoong nagtatrabaho at sino, no, yung mga nambablap lang at sino yung mga taong gusto lang silang gamitin, mga babayan. Diba? Nakita na natin yan sa history ng Pilipinas. Huwag na nating ulitin na magpaloko tayo. Ganun po katalino ang AFP ngayon, mga babayan. No, hindi po sila nagpapaloko basta-basta.
The Armed Forces of the Philippines operates strictly within the chain of command that is anchored on this supremacy. We perform our duties under this civilian authority, which directs the military's establishment in the execution of our mandate. It is in this specific context that the Armed Forces of the Philippines fulfill our role as a protector of the people and the state by remaining disciplined, professional, and united. Diba? Maintaining discipline, professional, and united, mga babayan. Diba? At ang kanilang mandato ay proteksyonan ang sambayanang Pilipino. Yun po yung sinasabi ng AFP. No, sana naintindihan niya ni Chavit Singson. No, hindi po proteksyonan kung sino-sino lang. Alam nyo kasi, mga babayan, sa totoo lang, no, gusto nilang ulitin, no, yung nangyari sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gusto nilang gawin yan, no, dito kay Pangulong Bongbong Marcos just to justify, diba, yung history na gusto nilang mangyari. Sila yung gumagawa ng history, mga babayan. Gusto nilang patalsikin yung Pangulo natin kagaya ng pagpapatalsik doon sa kanilang ama. Diba, na wala namang ibang ginawa kundi kagandahan at ikabubuti ng ating bansa. The Armed Forces of the Philippines ensures that our force is employed solely for its constitutional goals to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. Consequently, integrity of national territory, mga babayan. No? Kabaliktaran doon sa sinasabi ni Chavit Singson na sinasabi niya na wala naman daw kinalaman yung China sa mga nangyayari sa ating bansa. No? Wala naman daw sa West Philippine Sea yung issue. Nakakalimutan nata ni Chavit na may ginagawa ang China na hindi maganda sa ating mga kababayan. Especially dyan sa West Philippine Sea. Diba? Hindi ata napapansin niya ni Chavit. Bakit? Nakafocus po ba sila sa politika? No? Ilan po ay katanungan lang po natin. Ano? O, tuloy natin. while the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance, public finance, or economic policy fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. This must be addressed through established legal processes. Okay, so naniniwala po sila sa legal processes at sinasabi po dito na wag pong gamitin ang military sa mga ganyang agenda, sa mga ganyang problema, sa mga issue ng korupsyon. Di ba? Kung matatandaan natin, ultimo AFP binabatikos nila at nilalagyan po ng di umano'y may corruption din daw. Diba? Parang nilagay pa si Browner sa alanganin netong si Chavit Singson doon sa kanyang sulat dahil kung matatandaan natin, sinasabi niya na dapat daw sa taong bayan ang kanilang panunungkulan. Na kapag hindi raw sila sumang-ayon, mga babayan, ay masasabihan sila na corrupt. Parang ganon. Ang pangit pakinggan, di ba? Within our own ranks, the Armed Forces of the Philippines maintains zero tolerance for misconduct. We do not shield offenders. Valid complaints against personnel are handled swiftly through internal mechanisms and proper courts. We caution that calls for military personnel to engage in partisan politics or act outside the chain of command undermine our institutional integrity. While we respect freedom of expression, we remain focused solely on our mission, deferring matters of political accountability to the appropriate civilian institutions. Okay. Malinaw po yan sinabi nila. Na alam nila na merong mga issue ng korupsyon, pero yan po mga kababayan ay kanilang ipinauubaya sa mga institusyon na dapat humawak niyan
sa mga taong dapat humawak ng mga issues na yan, mag-imbestiga, no, at magparusa, maglitis do sa mga tao na yan. No, at hindi po kasama sa kanilang mandato o sa kanilang misyon, mga kababayan, na bumaliktad o patalsikin yung Pangulo natin. Hindi po kasama sa kanila yan, mga kababayan. Malinaw po yan, no, ng pagpapakita po nila ng hindi pagsang-ayon, no, sa kagustuhan ni Chavit Singson. Malinaw po yung kanilang mensahe dito, mga kababayan. At a time when national unity is paramount to defend our sovereignty in the West Philippine Sea, we urge the public to be discerning. We must be vigilant against narratives that masquerade as patriotism, but in reality align with the advanced interests of foreign entities seeking to encroach upon our territory. Ang panawagan po sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay malinaw ang sagot. Sundin natin ang saligang batas. Ayan mga kababayan. Sundin daw po ang saligang batas. No, dito tila sinasabi nga po nito ni Padilla, mga kababayan, no, spokesperson Padilla ng AFP, no, na hindi sila makikinig sa panawagan ni Chavit Singson. No? Ito po ay malinaw na sagot at pagsupalpal dito kay Chavit ng AFP, mga kababayan. No? Kasi ang gusto ni Chavit, mga kababayan, bumaliktad yung AFP eh. Diba? At kung hindi sila babaliktad, parang ang sinasabi niya doon, no, na kapag hindi kayo bumaliktad, masasabihan kayong corrupt, no, na sunod-sunuran, parang ganun. Malinaw po, no, na ang mandato ng AFP sinasabi dito, hindi para sumunod sa kahit sino man. No, nire-respeto nila yung chain of command. Ang chief of staff ng ating bansa ay ang Pangulo, mga kababayan, at kung ano man yung mga nangyayari na yan tungkol sa korupsyon, wala silang pakialam dyan. Dahil iba yung kanilang trabaho bilang AFP. Ang trabaho nila, no, ipagtanggol yung ating bansa laban sa mga foreign entity like China, no, na nangihimasok sa ating teritoryo, na nanggugulo dito sa West Philippine Sea, no? Panatilin, mga kababayan, ang kapayapaan sa loob ng ating bansa, at hindi po nila trabaho, no, yung sumama sa mga ganyang panawagan. No, malinaw po yung kanilang mensahe dito na sana, no, naintindihan netong si Chavit Singson. Malinaw po yung sigaw ng AFP na hindi sila sasama, no, sa kahit anong panawagang pabagsakin ang ating gobyerno. Okay, so hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon at kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mabs, It's on Bobs TV. Peace and out.